Okay, good morning. Dito naman tayo sa paulit-ulit na nating vlog to pero para doon sa hindi nakapanood, para sa inyo to. Itong shock na to kasi kahit anong palit nila ng oil seal dahil dyan to. Yan. Puro gas-gas na. Ang gagawin natin dyan, putulan natin, itago natin itong gas-gas sa loob dito kasi nakalabas yan ng ganyan yan. Puputulan natin yan para pagkabit natin mamaya nasa loob na yan siya, yan, hindi na maabot ng oil seal yan kasi ang plane yan ganyan yan. Update tayo mamaya pag naputulan na natin. Okay, pati spring niya putol na rin pala wala na. Kailangan nating masahiin na maganda to. Ayan na, gagawin na natin, putulan na natin, gagawin natin detalyado lahat to para maintindihan niya. Okay, ayan na. Matapos na nating putulan tong dalawa. Ngayon naman, ang gagawin natin dyan ay maglalagay tayo ng washer. Dahil naputulan na natin tong dalawa, ang gagawin natin dyan, maglagay tayo ng washer dito sa dulo. Kabilaan yan. Dahil medyo manipis yung washer ko, dodoblihin ko na. Yan. Dublehin ko na para medyo makapal. Pati itong spring ispatan ko na dahil putol. Yan Okay. Pero bago ang lahat, waki muna tayo. Yan. I-ispat na natin yung ating trabaho para mamaya pulol naman tayo. Medyo detalyado na ang ating gawa ngayon para pag may kagaya, kuhang-kuha. Pati yung spring, winilding ko na. Kasi wala tayong spring na stock. Yan na lang gagamitin natin. At dito sa parting to, ipo-full-weld natin yung washer yung nakalagay sa dulo ng shock na pinutol natin. Ayan. Panoorin natin. Ayan, kung nakita nyo, mas maganda talaga gamitin TIG weld para pulidong-pulido. Di tulad nung stick rod na may flux pa siya, didikit dyan sa chrome. TIG weld, pinaka-the best kung meron tayong TIG weld. Natapos na natin yung isa, pangalawa na to. Ibig sabihin, malapit-lapit na natin matapos tong ating project ngayon. Antabay lang tayo mga bay.
Ayan na nga, natapos na nga nating welding yung ano. Siyempre, palamigin nyo muna bago yung may mga pangit na welding. Igagrind nyo para hindi siya sasabit dun sa loob ng shock. Pagkatapos yan, testingin nyo kung papasok yung ano, walang sabit. Testingin nyo dapat. Yan. Siyempre, testing mo muna kung masikip o hindi. Goods. Kabila. Goods. Gagawin natin ngayon, maglagay na tayo ng oil seal. Pero bago lahat, putulan mo muna ng spring. Kasi iba talaga ang replacement sa original. Putol ka ng mga 1 inch para sigurado ang ating gawa, walang tagas. Okay. Ginamitan ko pala ng pencil grinder itong aking winilding mga bay dahil yung nailagay kong washer kulang ng konti para lumusot yung pinaka ano niya, guide niya. At ayan na nga, lumusot na nga. Ayun. Yari. Ayan na nga mga bay. Buuhin na natin lahat kasi tapos na tayo sa mga kailangan natin gawin. Pabalik na natin sa stock. Ayan. Siyempre magputol ka rin ng konti kasi umiksi yung shock, di ba? Kailangan mong bawasan. Siyempre ikaw na mismo magtansya niya kung gaano kahaba. Ayan. Ayan, nakatago na yung ano, gas-gas. Ayan, diba? Kailangan ko ng shoes. Paano nagwawain? Yung mabawas na walang pinur. Diyan na lang yan, kunting-kunting ano na lang yan. Ito pa ba yan? Ayan na nga, matatapos na natin tong dalawa. May ano na yan. Lalagyan na lang natin ng langis. Yung isa, nalagyan na natin ng langis eh. Kaya, last na yan. Tapos na yan. Ayaw ko naman lang. Hindi ba magagawa? Ako. Wala lang gas kasi yung mga baya. Tinanggal na natin. Hindi pala tinanggal, tinago lang. Tinago sa loob para hindi madadaanan ng ano, seal. Diba? Hindi goods. Ayan, tapos na. Goods na goods, para walang nangyari, oh. Wala nang gas-gas. Kinis na yan.